Okay, so today, we're going to discuss about order of operations, no? So, ano nakikita niyo mga letters diyan? G, M, A, G, A, S, then GEMDAS, G, E, M, G, A, S, then MDAS, no? P, E, M, D, A, S. No, hindi lang po siya basta-basta letters only, no? So, meron silang corresponding meaning, no? Okay, G for group. Okay? Ito yung mga grouping symbols natin. Ito yung mga symbol na siya yung kumukulong doon sa mga number. Okay? Like sample for bracket, then open and close. Ano to? Parenthesis, no? Okay. So then M, so lahat naman sila may letter M, right? Stands for multiplication. And then D for division. And then A for addition. And then S for subtraction. But, may makikita ko dyan na meaning. Anong letter? Letter E. Very good. Pag sinabing letter E, it stands for exponent. Naintindihan po ba? Okay. Sir, ano po ba yung exponent? Parang bago sa amin po yan, ha? Okay? Pag sinabing exponent, okay, it is a number written above. Okay? So, for example, okay, ito lang po na ilagay ko na sa taas, no? Okay. 4 is our base. Okay? Base po tawag po dyan. Siya yung malaking number. Bigger number. Naintindihan po ba? And then, the 2, okay, exponent is written above. Okay? Siya yung nakasulat doon sa kaliwang right part ng base. Nandiyan mo? Tama, right. Okay, dito yung kaliwa, dito yung right. Okay, written above to the right, no? Siya yung nakasulat doon sa right side ng base. Naintindihan po ba? Okay, so sir, ano po ba ibig sabihin yan? Dalawang 4. Okay, so palutan natin, siguro gawin natin 3. Okay, gawin natin 3 dito para kasi baka magkaroon ng misconception. Okay? Okay? 4 to the 4 raised to third power. Okay, 4 cube po sa iba po yan, 4 cube. Okay, paano po yan i-solve? Ito ba yan ay 4 plus 4 plus 4? Yan ba yun? Then 4 multiplied by 4 multiplied by 4. Okay? Alin po dyan kaya yung tamang way na tama? Okay? 4 plus 4 plus 4 plus 4. And then 4 times 4 times 4 times 4. Ha? Anyone? Paano siya yan? 4 plus 4 plus 4. Anyone? Guess pa? Sino? Alin kaya dyan sa dalawa? Itong taas o itong baba? Sino nagsabi ng taas? Taas ang kamay. Taas. So, baba. Okay, so let's find out ano yung tama, no? Okay, so, pag sinabi exponent, okay, it is the number how many times multiplied by itself. Okay, ibig sabihin, ito yung number na i-multiply niya yung kanyang sarili, okay, kung ilan yung nandun sa taas, exponent. Okay, for example, ilang number ay ano yung nasa taas, exponent? Ano yung nakita yung number? 3. Sabihin, 3 beses nyo daw po siyang i-multiply sa kanyang sarili. 3 times multiply by itself. Ibig sabihin, 4 times 4 times 4 times 4. So, ibig sabihin, 4 times 4? Apat na 4 lang. 16. Then, multiply mo siya sa 4. 16, 32 plus 16. 48 plus 16. O, dalawang 32, ilan yun? 60? Oh, very good. Okay, so, 4 times 4, 16 times 4 is 64. And then, tingnan niyo po yung sa taas. 4 plus 4. Plus 4. 12. Yun, magkaiba po silang sagot. Tama po ba? Magkaiba po sila sagot? Anong operation ginamit sa taas? Addition. Okay, we're going to add. And then, how about the second one? Multiply. So, ang tamang sagot po dito, ito yung 64. Ito ay mali. Naintindihan po ba? Okay?
Naintindihan? Pag sinabi exponent, the number, how many times multiply by itself. Okay, minumultiply mo yung kanyang sarili ng ilang beses according to the, ano yung meaning. Okay, halimbawa, paano pag, another example, no? Magbigay ako ng example dito ng 6 squared. O, 6 raised to the second power. O, ilan yan? Paano po siya sinulat? Paano siya isolve? 6 times 6. Okay, 6 times 6. Ilan yung nakita yung number? 2. 1, 2. Naintindihan po ba? Dapat, dalawa lang yung 6. Then, 6 multiplied by 6, 36. Yan po yung tamang sagot. Naintindihan po ba? Naintindihan? Nag-gets? Hindi po yan 12 ha? Kaya 12 kayo dyan, mamamali kayo. Naintindihan po ba? Nag-gets? Okay? Halimbawa, paano naman po ba ito? 5. 5 to the 4th power. Okay, 5 to the 4th power. Ilang 5 yan? Okay, 5. Okay, 5 times 5 times 5 times 5. Then, equal sign. 5 times 5? 25. Times 5? 50. Okay. Okay, 25. Ito po ay 25. Tama po ba? And then, minultiply mo yung 25 sa 25 sa 5. 125. Then, minultiply mo ulit siya sa 5. 125 multiply by 5. 600? 10. Hindi. 5. 600? 5. Hindi. Okay, so 125. Puro kasi kayo guessing guessing. Okay, try to use your ball pen and notebook para kayo ay makapagsagot ng tama. Okay? Oh. Yung ganito dapat kayo resolve. 10, hindi. Okay. 6, 5 times 5. 10. 5 times 5. 25. 5. Carry. 2. Tama? Oh. 2 times 5. 10. May additional 2. 12. 12, carry, 1. 1 times 5. 1 times 5. 5. May additional 1. 6. What the answer? 625. Naintindihan po ba? Okay, now. So, we're going to done for this. Burahin ko na to. Naintindihan po ba? So, let's answer the example, no? Bago tayo pumunta sa ating rules, no? Okay. Lipat natin to example number 1. Okay, 8 plus 2 times 3. Then 8 plus 2 times 3. Okay? Meron diyang dalawang magiging sagot. Okay, let's find out. 8 plus 2. 10. Multiply by 3. Okay? So, wait lang ha. Another techniques. Okay? What operation nakita nyo? May letter, pwede nyo itlagay letter A. And then, ito ay M. Then letter A. Then letter M. Okay. Okay. So, 8 plus 2. 10. Pwede nyo muna ito muna. Kung ano magiging sagot niya, itapat nyo po sa baba. Naintindihan po ba? Para di kayo malilito. Okay? Then, i-bring down yung operation na hindi nagamit. And then, i-bring down din po yung number na hindi nagamit. Naintindihan po ba? Step by step tayo. Okay, actually, pwede naman siyang i-mentally, but mas okay kapag nasa proseso para mas naintindihan nyo. No? Okay. So, 10 multiplied by 3? 30. Okay, meron tayong 30. The answer number 1. But, let's find out. Ito naman. Kanina, inuna natin si ano? 8 tsaka si 2. Tama? 8 plus 2. Now, we're going to solve that 2 times 3. Naintindihan po ba? So, 2 times 3? 9. 6. Okay, ilagay sa tapat. Then, bring down
the operation na hindi ginamit, and then bring down yung number na hindi ginamit. Naintindihan po ba? O, then, next, 8 plus 6. 14. O, ano napansin nyo? Ha? Magkaiba pong ano? Sagot, very good. So, ano kaya, teacher, sir, ang possible right answer? 30 or 14? Sino sabi ng 30? Taas lang kayo 30. Wala. Okay, saan? Sino sabi 30? Okay, okay lang. It's okay, no? So, mamaya, okay lang kayo magkamali ito ngayon kasi di pa talaga totally alam nyo, no? Pero but later on, pag kayo po ay natutunan nyo po ito, alam nyo na po, you are proud na makuha kayo ng tamang sagot, no? Okay, so 30 and 14. Anyone? 30. Sagot ang 30. Okay, kayo, no? 3, 4. Okay, next. 14. Okay, 14. Mas maraming 14. Okay? The correct answer for this expression ay ito po, no? Okay, ito po, it's wrong. Naintindihan po ba? Okay, bakit ito po yung tamang sagot? Ito yung gumamit siya ng tamang proseso ng GEMDAS, PEMDAS, at PEMDAS. Naintindihan po ba? Okay, now, sige, isa-isayin natin. Okay, then explain, okay? So, dito, nakita niyo, sinulat ko po yung A. A for addition. M for multiplication. So, okay, A. Tumingin po kayo sa A, okay, kahit saan kayo dyan, pares naman yan, no? Pares naman sila may M, D, A, S. Pare-pares naman sila may M, D, S. Tama po ba? Ano, M, D, S, ano? Ito, ayan, ayan. Lahat naman sila merong M, D, S. Now, tingnan nyo dito na, A and M. Meron ditong A, then M. Tama po ba? O, alin na nauna? M. O, pag M, tsaka A, yung una mo ipe-perform si M. Kaya tama po yun. M ang inuna niya. Naintindihan po ba? Ito kasi, hindi niya inuna sa letter M. Ang inuna niya ay si A. Kung bibigyan natin siya ng number, okay, ito yung 1, 2, 3, and 4. Sino mas nauna? Si 1 o si 3? Si 1. Kaya una mo ipe-perform, ito si multiplication. Naintindihan po ba? Ganun po kasimple. Okay, next. Then, yun na po yung magiging sagot. Sir, paano naman po kapag addition and multiplication yan? How about division naman? Okay, magbigay ako ng example. Okay. 16 divided by 4 times 2. Okay, then 16 times divided by 4 times 2. Sir, paano naman po yan? Possible din po ba ang dalawang magiging sagot dyan? Okay, sige ha. 16 divided by 4. How many 4s are there in 16? 4. 4, then times and 2. 4 times 2? 8. Okay, ang sagot, 8 na. Then how about this? Ito naman natin. 16. Ay, 4 times 2? 8. Then bring down, hindi nagamit. Then 16. 16 divided by 8? 2. Di ba, magkaiba po sila ng sagot? Nakamo ba? Naintindihan. O now, gagamit tayo ngayon ng rules, no? Okay. Meron tayo itong M, D, ay D, tsaka M. D, tsaka M. Tama po ba? D, tsaka M. Tama? Okay, sir. Ayun, D, tsaka M. Hala. Magkadikit po sila, sir. Mag-asawa. Yan. Alin kaya dito ang tamang sagot? Etong 8 or etong 2? 8, sir. 8. 8? 8? Sure? No, sir. Ay, sir, ano 8 or 2? 2? 8. 8. 8. 8.
Ano? Sir, 8. Alin dyan? Oh, sino sabi ng 8? Taas ang kamay. 8. How about 2? Andun na nga, sir. Okay, sige, okay. Andun na nga. So, dahil dyan, let's find out. Punta tayo doon sa next na board, no? Galing na. Andun na nga yung sagot ko. So this is our GEMDAS rule and then PEMDAS rule. Okay, so ito yung importante yung dapat maalala or sa isip, no? So, hindi kayo makakuha ng tamang sagot kapag hindi nyo ito na-i-apply. Naintindihan po ba? Okay? So, ibig sabihin, G stands for group. Ito yung mga grouping symbols natin. Okay? Ito yung bracket. Okay? Kumukulong doon sa ating expression. Okay? Halimbawa, then ito naman po yung sa parentheses, right? So, yung kumukulong. Kung pag may nakita kayong nakakulong na expression, okay, yun ang una nating ipe-perform na operation. Naintindihan po ba? For example, halimbawa, 4 times 3. Nakaganyan, unahin yan. Naintindihan po ba? And then, halimbawa, 2 plus 5. Nakakulong po siya ng kaganyan. Ito po ang ating unahin. Naintindihan po ba na ipe-perform? Get it? Okay, then, pag wala na kayo nakita na operation na naka-group, proceed na kayo sa ating rules. Okay, naintindihan po ba? Okay, now, multiplication or division, right? M or D, tama? M or D. M stands for multiplication, and then D stands for division. Sabi nga, pakibasa lang po. Whichever perform the operations from left to right. Kung sino yung nasa left, yun yung ating unang ipe-perform. Naintindihan po ba? Okay, from example, okay? Possible po ba na pwedeng magkaiba ang sagot nito? Pwede, no? Let's try. Unahin natin to, then mamaya unahin naman natin to. Okay? 16 divided by 4. Ilang 4 meron sa 16? How many 4s are there in 16? 4. Ilagay mo po dito sa may tapat niya. Then bring down yung hindi na gamit ng operation, then the number. Naintindihan po ba? Okay, 4 times 2, 8 equals 8. 8 yung sagot sa kanilang expression. How about this? Pag ito po ang ating inuna. Inuna natin yung 16 divided by 4, tama? Ito naman natin unahin. 4 times 2, 8. Then divide, then 16. 16 divided by 8. How many 8 are there? 16. 2. Oh. Ano napansin niyo po? Magkaiba ng sagot. Alin kaya dyan yung tamang proseso? Okay? Yung 8 po ba na tamang sagot or 2 na tamang sagot? Alin dyan yung correct answer? Yung 8. Ito po yung tamang sagot. Ito po ay wrong. Bakit tama po ito? Kasi ito po ay sinunod niya po yung rules. Naintindihan po ba? M or D. Whichever comes first. Para po hindi kayo malito, left and right na inyong kamay, ilagay niyo po doon. Naintindihan po ba? Okay? So, sino na sa una? D or M? D. Eh, magkatabi sila. Di ba? Yan niyo po. M, D, A, S. Okay, ang nauna dito ay D. D then M. Pero dito, ang nauna ay M. Tama po ba? Pero pag kahit alin man daw po ang mauna sa kanilang dalawa, kung sino yung nasa kaliwa, yun yung unang yung ipe-perform na operation. Naintindihan po ba? Kung sino yung nasa... Saan? Kaliwa. Naintindihan po ba? O ito, anong inuna natin dito? O, nilagay ko po yung kalawat kanang pong kamay. Then, nung nilagay ko yung kalawat kanang pong kamay, ano yung una kong pinerform? Yung kanan. Ano yung number ng kanan tsaka operation? 4 times 2. Inuna ko si 4 times 2. Naintindihan po ba? So, ibig sabihin, hindi niya po sinunod yung rule. Naintindihan po ba? Kaya,
mali po yung sagot niya. Naintindihan po ba? Pag magkatabi na po silang dalawa, M or D, multiplication or division, alinman daw po alinman daw po sa kanilang dalawa, kung sino yung nasa kaliwa, yun yung unang i-perform na operation. Naintindihan po ba? Okay, next. So, tama po itong 8. Okay, tama po itong number 8. And then ito ay yung mali. Naintindihan po ba? Ito yung nag-apply siya ng rule, ito ay hindi niya in-apply yung rule. Naintindihan po ba? Okay, next. Ganoon din, kung in-apply niya po sa M or D, ito naman po sa A or S naman. Addition or subtraction. Okay, so whichever comes first perform the operation from left to right. Parehas lang sila. Okay? Well, for example, posible bang magkaroon ng ibang sagot ulit dito? Yes, o try natin. 18 plus 9? 27. Correct mo na, 27 minus 3. 27 minus 3? Okay, 24. Okay, so you get 24. And then, next, 18 plus 9? Ay, hindi pala. Ito na, 9 minus 3. Ha? 6. Plus. Ha? Plus 18. Ilan sagot? 24 din. Okay. 24 din. Oh, what will happen? Alin dyan yung tamang proseso? Lagay ito ng letter. A or B? Alin dyan yung tamang proseso? Ha? Pares naman sila ng sagot. Pero ang tanong ko, what is the what's the correct process? Alin dyan sa kanila? Letter A. Bakit? Bakit letter A? Sino yun sa? Anong rule? Sino yun? Ano yung ano? Inuna yung addition. Bakit inuna si addition? Kasi? Siya yung nasaan? Nasa kaliwa. Tama. Okay? Eh dito, ano na kaya inuna dito? Kanan. Kanan. Ano inuna dito? Kanan. Subtraction. Naintindihan po ba? So ito po yung tama. Letter A. Pero para silang ng sagot. Ito ay maling proseso. Okay? Mali po yung ginawa niya dito. Ito naman po yung tamang way. Naintindihan po ba? Kasi A or S. Naintindihan po ba? Basta kung sino yung nasa kaliwa, perform the operation from left to right. Naintindihan po ba? Naintindihan? Okay. So ito po yung tamang process. Yung letter A. Ito po yung tamang process. Then, halimbawa naman po, no, panagsama-sama sila. Okay? Halimbawa, 15 times 3 plus 9 minus 3 divided by parang natin itong 6. Okay, 15 times 3 plus 9 minus 6 divided by 3. Oh, meron tayong M, meron tayong A, meron tayong S, meron tayong D. Tama po ba? Lahat ba meron? Yes. O alin kaya pwede natin unahin dyan? M. Si M, very good. M. M. Oh, 15 times 3. Ilan? 45, very good. 45. The next, plus, bring down natin. Top it up, bring down yung number at operation na hindi nagamit. Naintindihan ko ba? Okay, plus 9 minus 6 divided by 3. O, next. Meron tayong anong letter to? A. O, lagyan tayo ng space para alam natin. Okay, para hindi kayo marito naka. Okay. Lagyan tayo space. Dito is 45 plus 9 minus 6 divided by 3. Dito meron tayong A, meron tayong S, meron tayong D. Intindihan? Now, from this, may A, may S, may D. Ano kaya una sa kanila? Ha? Division. Okay, so 6 divided by 3. Ilang 3 meron 6? 2.
Alright, 2 sa baba, itapat lang. Then bring down yung ginagamit. Plus 45. Nagigets ko ba? Nagigets? Okay, next. Anong operation nakikita natin? May A, tsaka S. A, tsaka S. O, pag magkatabi na sila, anak. Class, pag magkatabi na sila, dito natin may i-apply yung rules. Tama? Yung rule. A or S, whichever comes first from left to right. Okay? Whichever comes first, perform the operation from left to right. O, alin dyan ang unahin nyo? 45 plus 9 or 9 minus 2? 45 plus 9. Okay, 45 plus 9. 45, dagdagan ng 45, dagdagan ng 9. Ha? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Alright, 54. Then, bring down the subtraction. Tama? Bring down 2. Ayan na. 54 minus 2. Ayan po. Ito na po yung tamang sagot. Kapag ito po sagot nyo, ikaw ay nasa tamang proseso. Naintindihan po ba? Nagigets? May tanong. Mahirap mo dali? Naintindihan po ba? Gets na? Tingnan nyo kung paano ka mag-solve ha. Yung 8 plus 2, ang magiging sagot nila, nilagay ko sa tapat ng operation. Naintindihan po ba? Then, bring down yung number ay operation. Bring down ko rin yung 3. Then, yung sagot na ito, nilagay ko rin sa gitna nila. Okay, para hindi kayo nalilito. Dapat marunong kayong sumulat ng mga numbers na naka-align. So, itong number, example number 2, no? 2. 16 minus 2 times 3. Okay. Anong operation po ang inyong nakikita? Meron tayo itong SM. S. SM. And then M. SM. May SM, no? Ngayon, tumingin tayo. Okay, M, D, A, S. Pag ako nag-solve nito, lagi ko itong sinusulat. Okay, para hindi kayo nilito. Meron tayong S. And then M. Oh, sino nas mauna sa kanila? M. Sino nas mauna? M. Ibig sabihin, si letter M ang atin or multiplication. Okay, 2 times 3. 6. Mama din. Then minus 16. Oh, 16 minus 6. 10. Ibig sabihin, tama na yung magiging sagot nyo. Naintindihan po ba? Sa tamang proseso na kayo. Nagigets? Okay. How about this one? Number 3. Okay, number 3. Oh, 18 divided by 3 plus 5. Oh, anyone on the board? Anyone on the board? Kasi, tignan natin kung kayo talaga ay may natutunan. Oh. Pwede nyo lagyan ng mga letters, ha? Pwede nyo lagyan ng letters para hindi ka malito. Meron ka diyang D. Okay. A. Okay? Alin ang unahin mo dyan na? D or A? Letter D o, tinatawag natin, alin D? Division, very good. Bring down. Very good. Oh, sorry. Okay. Tama po ba sagot? Tama? Okay, very good. Tama po siya, no? Ayan. Ang inuna niya ay si D. Division, divide.
Then A, 8, 6. 18 divided by 3. Ilang 3 meron sa 18 is 6. And then, bring down ang hindi nagamit. Tama? Bring down ang hindi nagamit. Then, 6 plus 5 is 11. This is correct. Naintindihan po ba? Sir, paano po itong number 4? Okay, number 4. Oh, 46 minus 5 squared. Oh, 5 to the second power plus 7. Wala, paano yan, sir? May number na sa taas. Okay. Sulat mo natin. Meron tayong S. S. Very good. S. Right? S. Meron tayong ano tawag ito? Let's exponent. Meron tayong letter E. Tama? May letter E? Meron tayong A. Okay. O, gamit dagdag natin yung PEMDAS. Okay, meron tayong ano eh. O, alin kayo nauna dyan sa S-E-A? Ano na ulit? S-E-A. Ano na? S-E-A. Alin kayo nauna dyan? Letter E. So, ibig sabihin, yung 5, squared mo, magiging 5 times 5. Tama? Tama po ba? Okay. Naintindihan? Okay. So, magiging ito muna natin. Ano magiging sagot? 5 times 5? 25. Alright, 25 sa baba. Then, bring down. Bring down lahat ng hindi nagamit. Naintindihan po ba? Oh, now, ano yung operation natin? Meron tayong S. Meron tayong A. Naintindihan po ba? O, S-A. O, S-A. Magkatabi na sila. Ano yung rule? Okay, ano yung rule? Whichever comes first from left to right. Whichever comes first, perform the operation from left to right. O, S-A. Magkatabi ba sila? O, ano yung unahin mo dyan? S or A? S, very good. So, 46 minus 25. 24. Kay 46 minus 25. 6 minus 1, 5. 1. 4 minus 2. Oh, the answer is 21. Plus, bring down natin yung ginagamit. Plus 7. Ano sagot? 28. Nasa tamang proseso ka. Nasa tamang daan ka. Okay, the answer is 28. Naintindihan po ba? Lagi nyo muna isulat yung ganito na ko, S-E-A, para pag tinignan nyo pag sinulat yung ganito, hindi kayo may guide po kayo. Okay? Next naman dito, number 5. O, anyone on the board, number 5. O, kasas. 19 minus 4 plus 3. Ano kaya meron dyan? Uy, lagay mo lang ng mga stats. May letter G. Oh, very good. SG. Security guard. Ano yan? Ayusin mo yung 9 mo. Tapos yung 7. Ayusin mo yung 7 mo. 6, 7. Yan. Galing ah. Ganda talaga ang sulat ah. 19. Bawasan ng 7. Uy! Isulat mo kasi ng ganito na ko. Ako nga nagsusulat ng ganito oh. Pataas. Ay patayo. Para hindi ka nalilito. Oh. Oh, di ba? Mas madali pag sinusulat sa ng pataas. Sa equal sign. Mag equal sign siya. Yan. So tama na ba 12? Okay, that answer is correct. Okay, naintindihan po ba? Opo! Wait, tanong. Wala ako. Okay, sige. Answer the exercise.